Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio. At maraming salamat po sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At sa linggong ito ay formal nang magsisimula ang Chinese New Year. At siyempre pa, ang iiral na elemento at animal sign sa taong ito ng 2025 ay ang year ng green wood snake. Kaya binabati ko kayo ng Hong Hai Patchoy o isang maligayang at masaganang bagong taon. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At tulad ng dati, 2-in-1. Natuklasan mo na ang iyong kapalaran sa linggong ito, ay pwede mo pang basahin sa description o sa ilalim ng YouTube video na ito ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually, nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At sa mga aklat na yan ay nandyan ang nobelang pinamagatang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. At ito'y sinirialize natin sa bawat labas ng weekly horoscope. Ay tuloy-tuloy ninyong mababasa ang nasabing nobela hinggil sa pakikipagsapalaran ng isang binatilyo o bata na naghahangad na matuto ng karunungang lihim at iba pang kapangyarihan. Kaya hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat. At sa lumang baol na ito ay marami siyang natuklasang lihim hinggil sa kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. Nasa loob ng lumang baol ang isang mahiwagang aklat na kasalukuyang binabasa ni Aryabhata, ang Testamentum ni Haring Solomon. At sa serialized novel na ito na nasa ilalim ng weekly horoscope na video na pinapanood nyo ngayon, ay nasa ika-34 labas na tayo. Kaya kung hindi ninyo na umpisahan ang sikreto ng okultismo at mistisismo at mahilig kayo sa hiwaga at kung paano nagkakaroon ng kapangyarihan, ay pwede niyong balikan ang ating mga nakaraang weekly horoscope. Hanapin niyo yung ating unang labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Ikalawang labas, ikatlong labas hanggang maiduktong nyo ang ika-34 labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo na mababasa nyo sa ilalim ng YouTube video na ito na weekly horoscope o description. At ngayon ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng Enero. At formal nang nagsisimula ang Chinese New Year. At ngayon ay New Moon din at Spring Festival. Kaya matatanggap nyo na ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karira, travel, family, swerteng kulay, at swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa pagtatapos ng buwan ng Enero at sa mga unang araw na ito ng buwan ng Pebrero. Kaya, nood na!
Weekly Horoscope, January 26 to February 1, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, nagugulat, magkakasunod-sunod ang pagdapo ng swerte sa iyong katawan. Ingatan mo at pahalagahan ang mga biyayang ito. Dahil kung paano mo iniingatan at pinahahalagahan ang swerteng iyong natatanggap sa pagbungad ng buwan ng Pebrero. Tulad ng isang malusog na halaman, alaga sa tubig at init ng araw, ang iyong mga swerte ay tuloy-tuloy na lalago. Darami pa ng darami sa iyong harapan. Mapalad na kulay ang emerald green. Swerteng numero 6, 12, 24, 29, 39, at 42. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, magugulat ka. At ang mga nanonood sa iyo ay magugulat din. Dahil muli na namang pinakinggan ng langit ang iyong samot dalangin. At ang mga kahilingan mo ay pinakinggan din. Kaya naman, humanda ka sa nalalapit na hinaharap. Parating na ang swerte na iyong pinakahihintay at nagmamadali pa. Mga kakaibang swerte na may kaugnayan sa karir, sa salapi, sa paglalakbay, at sa pag-ibig. Mapalad na kulay ang blue. Swerteng numero 4, 12, 20, 33, 35, at 44. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, inuutusan ka ng langit. Patayin mo ang pagdadalawang isip at ang mga pag-aalinlangan mo. Oo naman, hindi dapat na manghinaan ang iyong loob at kubabawang ka ng takot. Ituloy mo ang iyong mga binabalak, ang iyong mga plano, at ang mga bagay na malaon mo lang pinapangarap. Dahil dumating na ang tamang panahon, nagpasya na ang langit. Aayon sa iyo ang kapalaran. Ang lahat ng mga binabalak mo, ang lahat ng mga dati mo pang pinapangarap ay isa-isa nang matutupad at magkakatotoo. Mapalad na kulay ang violet. Swerteng numero
5, 14, 23, 32, 40, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Akala mo ba ay nauubos ang swerte? Hindi kaya. Ang swerte at magagandang kapalaran ay namamahinga lang, nagtatago lang, at nandyan lang sa tabi-tabi. Maligo ka kaya, magsuot ng bago, at magandang damit na masarap sa pakiramdam. Magwisik ng konting pabango, magpaganda. Kapag ganyan ka, yummy at masarap tingnan. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, hanggang sa mga unang araw ng buwan ng Pebrero, maaakit mo ang isang lihim at kapanapanabik na pag-ibig. Muli ka na namang madidiligan. At ang ikinaganda pa nito, hindi lang matamis na karelasyon ang aakitin ng malakas na karisma mo. Sa halip, aakit mo rin ang swerte, ang makapal na halaga ng salapi, at ang iba pang layaw at kaligayahan sa mundo na hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad at kulay ang tangerine. Swerteng numero 6, 12, 24, 27, 39, at 42. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Kitang-kita sa bolang kristal na sa pagbubukas pa lamang ng bukang liwayway habang nalalaglag ang hamog, ngumingiti ang mga bulaklak sa batis. Larawan ng isang aliwalas at masayang umaga. Ganong-ganong din ang magaganap sa iyong karanasan. Sa unang oras pa lamang ng umaga, ngingiti na ang swerte at magandang pangyayari na halos hindi mo sukat akalain kung bakit naging ganitong kaganda ang kapalaran mo sa huling linggong ito ng Enero at sa mga unang araw ng buwan ng Pebrero. Maganda, kaakit-akit, maunlad, at masagana. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 2, 16, 25, 33, 37, at 43. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Hindi lahat ng pinapanukala at binabalak ng mga tao ay nagkakatotoo. Pero ang sayo ay kakaiba. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero at sa mga unang araw na ito ng buwan ng Pebrero, magkakatotoo at matutupad lahat ng mga pinaplano mo
Lalo na ang mga balak mong mamasyal, makipag-date sa isang taong labis na nagpapakilig sa iyo, mag-shopping at mamili ng mga personal mong pangangailangan. Mapalad na kulay ang gold. Maswerteng numero 3, 11, 21, 28, 34 at 41. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Kung ang iba ay naghihintay ng himala, pero nainip na sila ng kahihintay at wala pa ring nangyayaring milagro, ang sa iyong karanasan ay kakaiba. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, hindi ka naman naghihintay ng himala. Mamamanga ang mga nanonood sa iyo at pati na rin ang sarili mo sa isang idlap mata. Maraming malahimalang swerte at magagandang kapalaran ang kusang darating at mapupunta sa iyo. At isa-isa na itong magsisimulang dumating at matupad ngayon. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 4, 10, 22, 29, 31 at 40. 8, Scorpio. Silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, inuutusan ka ng langit na huwag kang magalit at magsungit dahil ang ilang malalaking swerte na nasa iyong tabi kapag nagalit ka ay lalayo. Handang-handa naman itong pumasok sa iyong pagkatao at sa buong buhay mo. Damay pa ang iyong pamilya at ang mga taong malalapit sa iyong puso sa mga swerte at biyayang iyong matatanggap kung patuloy kang magkakaroon ng isang mapagmahal at masiyahing personalidad. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero 5, 18, 26, 33, 39 at 45. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Higit na mabisa ang plano ng may kapal kaysa sa sarili mong plano. Kaya sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, huwag kang plano ng kung ano-ano. Sa halip, hintayin mong iabot sa iyo ng langit ang kanyang plano at panukala. At ito ay sigurado namang sa taong ito ng Year of the Wood Snake. Matatanggap mo na ang plano ng nasa itaas na lalong ikagaganda at ikauunlad ng buhay mo. At ang planong ito na tiyak na matutupad ay mga bagay na may kaugnayan sa paglalakbay sa makapal na halaga ng salapi. At may bonus pang
kikilig na pag-ibig at maligayang pakikipagrelasyon. Mapalad na kulay ang purple, maswerteng numero 3, 12, 17, 27, 34, at 42. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, marami ang hahanga sa kasipagan mo. Ang isa sa kanila ay maghahangad na ikaw ay makasama. Hindi siya ganong kasipag, pero mapagtiis, maalalahanin, at mapagpasensya. Hihintayin ka niya hanggang sa pumayag ka. Sa taong ito ng 2025, asahan mong magbibigay siya sa iyo ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran, kaya walang masama kung agad mo siyang susunggaban. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero 6, 11, 26, 29, 31, at 40. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, lalapitan ka ng hire-hirera at magkakasunod na mga swerte. Kahit tanggihan mo pa at kahit saan ka pa pumunta, ang mga swerte ay magpipilit na lalapit pa rin sa iyo. Kaya lang, kapag natagpuan kang hindi masaya at hindi nakahanda, agad-agad silang mag-aalisan, maghahanap ng iba, lilipatan, at sila ay lilipat sa mga taong masayahin. Kaya dapat, alam mo na, ang dapat mong gawin. Lagi kang maging masaya. Ngumiting lagi at humalakhak sa sinumang taong iyong makakasalubong at makakarap. Upang lalo na sa panahong ito ng Year of the Wood Snake, tuloy-tuloy at sunod-sunod pa ring dumating sa iyo ang swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa paglalakbay, sa pamilya, at sa makapal na halaga ng salapi. Mapalad na kulay ang lilac, swerteng numero 4, 10, 19, 28, 30, at 42. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa huling linggong ito ng buwan ng Enero, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat nasusulat. Maraming mga imposibleng bagay sa tao, ngunit sa tadhana ay walang imposible. Kaya naman sa pagtatapos ng buwang ito ng Enero at sa pagbungad ng buwan ng Pebrero,
Isa-isa nang matutupad ang lahat ng mga imposible mong pangarap. At lahat ng mga imposibleng inaambi-ambisyon mo sa buhay ay ipagkakaloob sa iyo ng langit. Sapagkat itinakda na ang mga bagay na imposible ang talagang mangyayari at matutupad sa kapalaran mo. At ito ay magsisimula na ngayon. Mapalad na kulay ang lavender. Swerteng numero 1, 4, 17, 23, 28, at 40. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At syempre pa, kung gusto nyong matuto ng iba't ibang paraan ng pag-aanalisa ng kapalaran, pwede nyong pasyalan ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Ang unang-unang playlist natin ay ang Swerteng Guhit ng Palad. Sa pamamagitan ng palmistry o pag-aanalisa ng guhit ng palad, malalaman mo ang kapalaran ng isang individual at kung ano ang mga palatandaan sa guhit ng palad ng isang individual ay yayaman. Kaya pasyalan mo ang ating playlist na Swerteng Guhit ng Palad. Bukod sa palmistry, meron din tayong Swerteng Numerology. Sa pamamagitan naman ng pag-aanalisa ng birth date at destiny number, malalaman mo rin ang kapalaran ng isang individual. At gayon din, nasa playlist na Swerteng Numerology, ang mga birth date, kung sino-sinong birth date ang yayaman. At bukod sa palmistry at numerology, mayroon din tayong Swerteng Handwriting Analysis na playlist. At siyempre pa, pasyalan nyo yan dahil kung paano mo babaguhin ang iyong sulat kamay at ang iyong lagda ay mababago rin at lalong gaganda ang iyong kapalaran. At bukod sa nasabing mga playlist ay kung ikaw naman ay madalas managinip at di mo malaman ang kahulugan, mayroon din tayong playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng panaginip na binase ang pag-i-interpret sa modernong paraan na hinango sa psychologist na si Sigmund Freud at Carl Jung. Kaya pag nanaginip ka, puntahan mo agad ang playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng panaginip upang malaman mo ang kahulugan. At meron din tayong Swerteng Punsoy Tips. Kaya kung nais mong wag nang bumayad ng mahal na punsoy expert, ay pwede mong panoorin ang ating Swerteng Punsoy Tips dahil sa nasabing YouTube video. Tinuro natin ang basic principle kung paano nagpupunsoy. At ang isa napakahalaga sa lahat na playlist natin ay ang Swerteng Horoscope. Inanalisa natin ang kapalaran ng 12 zodiac sign, Aries hanggang Pisces, at sinabi natin doon ang kanyang mga weakness at strong points. At kung ano ba talaga ang sadlakang kapalaran ng bawat zodiac sign. At siyempre pa, tulad ng lagi nating sinasabi, babaguhin mo ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng mga tips at mga turo ni Maestro Honorio sa Swerteng Horoscope. At may bago tayo ngayon, ang Swerteng Nunal. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng nunal, malalaman mo kung saan bang matatagpuan ang nunal na yayaman. Kaya pasyalan mo rin ang ating bagong playlist na Swerteng Nunal. At ito ang huling playlist natin na kasalukuyang ume-erit pinaglilingkod ay ang napakagandang Prediksyon 2025. Di ka na magtatanong, kundi papanoorin mo na lang. Nandyan ang
sino ang mga animal sign na suswertihin sa taong 2025. Nandyan din sa playlist na yan kung sino-sino ang animal sign na yayaman sa taong ito ng 2025. At ka-upload lang natin ang swerting numero at swerting birthday sa taong ito ng 2025. Kaya kung talagang gusto mong matuto kung paano inaanalisa ang kapalaran sa pamamagitan ng malasayantipiko at epektibong paraan, nood at babad na sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Muli magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.